Magandang araw mga bata! Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Filipino sa ikatlong baitang. Handa na ba kayong muling matuto? Magaling! Tara, simulan na natin. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay. Bago ang lahat, atin munang alamin ang ating layunin ngayong araw na ito. Nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar, hayop at bagay sa paligid. Ano nga ba ang pangalan? Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananalita dahil ito ay tumutukoy sa eksaktong pangalan ng tao, bagay, pangyayari, hayop o ideya. Nagagamit ito sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid. Mahalagang matutuhan ito upang makapagbigay ng epektibo at makabuluhang salaysay. Kaya naman mga bata, kapag sinabi nating pangalan, ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o ideya. Ngayon naman mga bata, ating tingnan ang mga halimbawa ng pangalan. Para sa ngalan ng tao, maaari nating sabing guro, Mark, o anumang mga iba't ibang pangalan katulad ng pangalan mo. Ito ay isang halimbawa ng pangalan. At narito rin ang bata. Para sa bagay naman, maaaring lapis, libro, o radyo. At para sa lugar, maaaring Cavite, simbahan, o barangay. Para sa halimbawa ng hayop, narito ang aso, kambing, o baka. Para sa halimbawa ng pangyayari, narito ang kaarawan, Pasko, o binyag. At para naman sa ideya, narito ang Filipino, balita, o kasipagan. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa ating tuklasin. Ngayon naman mga bata, atin munang basahin ang panuto. Ilagay sa tamang hanay ang mga sumusunod na pangalan sa ibaba. Dito sa kahon, ilalagay natin kung alin bang hanay, kung ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una ay ang damit. Saan natin ilalagay ito? Tama, ito ay isang bagay. Ang isda kaya? Mahusay, ito ay hayop. Ang palengke kaya? Magaling, ito ay lugar. At ang pista? Mahusay, ito ay isang pangyayari. Ang bagong taon? Tama, isa din itong pangyayari. Ang kantina kaya? Magaling, ito ay lugar. Ang abogado? Tama, ito ay tao. Ang hardin? Magaling, ito ay lugar. At ang globo? Mahusay, ito ay bagay. Ang lola kaya? Tama,
ito ay sa tao. Ang kahon? Tama, ito ay bagay. Ang tigre kaya? Magaling, ito ay sa hayop. Ang araw ng mga puso? Tama, ito ay sa pangyayari. Si Wilma kaya? Magaling, ito ay sa tao. At ang kalabaw? Ay sa hayop. Napakahusay niyo naman. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa ating pagyamanin. Handa na ba kayo? Mahusay! Atin munang basahin ang panuto. Tapusin ang mga pangungusap. Pumili ng sagot sa mga pangalang makikita bago ang mga pangungusap. Ngayon naman mga bata, nariyan sa kahon ang mga pangalang ating pagpipilian. Nariyan ang grocery, ibon, guro, lalawigan, Pasko, at halaman. Para sa unang pangungusap, makabibili ka sa isang blank ng iyong mga kailangan sa bahay. Ano kaya ang tamang sagot? Saan kaya tayo makakabili ng mga kailangan sa bahay? Mahusay, sa grocery. Tanggalin na natin sa pagpipilian ng grocery. Sa ikalawa kaya, nakakatuwang mag-alaga ng blank na maaaring turuang magsalita. Ito ba ay ibon, guro, lalawigan, Pasko, o halaman? Magaling! Ibon. Sa ikatlong bilang naman, masaya ang mga tao tuwing araw ng magaling, Pasko. At para sa ikaapat na bilang, magandang pagmasdan ang mga malalagong blank sa aming bakuran. Ano kaya ito? Lalawigan, guro o halaman? Tama, halaman. At para sa panghuling bilang, ang aking tatay ay isang ulirang blank. Dalawa na lamang ang ating pagpipilian, lalawigan o guro. Magaling! Ang tamang sagot ay guro. Nakuha niyo ba mga bata? Mahusay! Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa isa pang pagsasanay. Atin munang basahin ang panuto. Piliin ang pangalan sa bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Atin munang basahin ang pangungusap sa unang bilang. Si Kuya ang kasama kong namasyal. Alin kaya ang pangalan sa pangungusap na nabanggit? May tao kaya dyan? Tama, mayroon. Kaya naman ito ang pangalang ating hinahanap, ang Kuya. Sa ikalawang bilang kaya, kami ay pumunta sa simbahan kahapon. May tao ba dyan? Hayop kaya? Lugar? Tama, mayroong lugar. Ito ay ang simbahan. Kaya naman ito ang pangalang ating hinahanap. Para sa ikatlong bilang, dapat nating alagaan ang ating kalusugan. May tao ba tayong nabanggit? Bagay kaya? Hayop? Lugar? Pangyayari? Idea kaya? Tama, mayroong idea. Ito ay ang kalusugan at ito ang pangalang ating hinahanap. Para naman sa ikaapat na bilang,
Pinakain ko ang aming pusa kanina. May tao ba tayong nabanggit? Bagay? Hayop kaya? Tama, may hayop. At ito ay ang pusa. Ito ang pangalang ating hinahanap sa pangungusap. At para sa panghuling bilang, bumili siya ng bagong sapatos. Mayroon bang ngalan ng taong nabanggit? Bagay kaya? Napakagaling mo naman. Tama, may bagay na nabanggit at ito ang sapatos na siyang pangalang hinahanap natin sa pangungusap. Ngayon mga bata, ating tandaan na ang pangalan ay isang bahagi ng pananalita na tumutukoy sa eksaktong ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o idea. At dyan na nagtatapos mga bata ang ating aralin tungkol sa pangalan. Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click na ang like and subscribe button, pati na ang notification bell para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. Paki-share and leave your comment na rin para suportahan ang ating YouTube channel. At ako si Teacher JM. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat!